Praise God. Sige, pray tayo, mga kapatid. Okay, start na tayo. Pray na lang ako, Chef, no? Tayo po ay manalangin, tungo po natin ang ating mga ulo. Damin natin yung presensya ng Panginoon ngayong oras na ito. Panginoon, malapit po kami sa inyo. Lord God, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Panginoon, na muli niyo po kaming tinipon, ang bawat isa po na inyong mga anak. Ngayon, nagdadawal po sa inyong salita, naglalaan po ng oras para makapag-aral po ng inyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, kayo po ang kumuusap sa amin ngayong oras na ito, Lord God. Kung nasaan man po kaming lugar, ingatan niyo po ang bawat isa. Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong presensya, Lord God. Ingatan niyo po kami at Panginoon, nawa, linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging handa po ang aming pong mga puso na akapi ng inyong salita ngayong oras na ito. Lord God, ito lang po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Jesus name. Share screen. Ayan. Slideshow. Yan. Okay. Kita naman yung slide. Kita pre. Kita na. Sige. Yan na. Okay. Lester, dyan ka na? Welcome pala, Lester. Welcome. Okay. Wait lang ka. Paabot ka pa. Praise God. Sige, start na tayo. Yan, God is my portion, my inheritance. Yan yung share ko this night. And sa sa Book of Psalms, si David, yung nagsulat. Isa siya sa mga nagsulat ng Book of Psalms. And ito yung mga pinapractice kong tuloy-tuloy na devotion ngayon sa Psalms ako. Kasi yung Psalms medyo special siya sa akin. Kasi hindi ko alam if familiar kayo sa Book of Psalms. Kasi minsan baka maguluhan tayo dun sa concept ng Psalm. Kasi itong Book of Psalms, ano rin siya, form of prayer ni David. Tapos kawikaan. Proverbs. Tama ba? Nalilito din ako eh. Proverbs yun, pre. Proverbs. Proverbs na ang kawikaan, di ba? Ang Psalms, ano bang Tagalog sa Psalms? Salmo. Salmo yata. Salmo. Ay, yan, Salmo. Nalilito nga din ako. Nalilito din ako. Baka yung awit. Oo, yan. Ito ay Salmo. Yan, Salmo nga. Tama. Tapos kasi yung Proverbs kawikaan. Yan. Ito, sinulat, isa sa mga author ng Book of Psalms si David. Parang mostly ata sinulat niya sa Psalms. Pero itong sa chapter 16 yung share ko ngayon sa inyo. Kasi napakaganda yung mga sinusulat ni David. Talagang nakaka-relate ako. And proceed agad tayo dun sa word. Sabi dito sa title, God is my portion, my inheritance. Kung sa Tagalog siguro, ang Diyos yung ating inheritance, yung parang minana nating yaman. At portion, meaning parang bahagi natin dun sa yaman na yun. So, lalim talaga nito. So, punta tayo dun sa main verse kung ano yung verse na yun. Sabi dito sa Psalm 16:5, sabi ni David, O Lord, you are the portion of my inheritance, and my cup, you maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. English na lang yung shinare kong verse. Kasi, Tagalog kasi, medyo, tawag dito, ano bang parang word? Medyo malayo eh. Pero, yung binigay kasi ditong words na ginamit sa English, yung portion at inheritance, talagang special siya. At buong-buo yung gustong iparating ni David dito sa Psalm 16:5. Sabi niya, ang Diyos ang kanyang portion ng inheritance. Cup, you maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. Itong Psalm 16:5, sinulat to ni David, no? Actually, hindi siya yan, sa Tagalog, basahin na din natin. Thank you, Seth. Sabi dyan, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko ay inyong binibigay.
kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob nyo sa akin ay parang malawak na taniman. Kahanga-hanga ng tunay na napakaganda ng kaloob na binigay nyo sa akin. Yung kaloob. Yan. Yung sinulat to ni David, ito yung mga oras at panahon na siya ay lugmok na lugmok. Si David, nung sinusulat niya to, wala siya sa good place eh. Siya ay ino-oppress, nakakaramdam siya ng matinding oppression ng mundo, nakakaramdam siya ng matinding trial, umiiyak siya sa Panginoon. Pero sinulat niya tong Psalm 16 ng may iba eh, merong joy pa din. At special to kasi lately, this past few weeks kasi, talaga, actually sa lahat din naman natin, kahit sa atin, hindi talaga tayo mawawalan ng araw na hindi talaga sinusubok yung flesh natin, yung emotion natin. At alam mo yun, kapag binabasa ko tong Psalms, talagang nararamdaman ko na hindi talaga tayo exempted sa trials eh, sa problema ng buhay. Hindi talaga, ang Kristiyano talaga, kahit Kristiyano, hindi talaga yan exempted sa talagang yung gawa ng kaaway, yung pagsubok, yung trial ng buhay. At dito, special to kasi si David, bagamat umiiyak siya sa Panginoon ng mga oras na yon, sinulat niya tong Psalm 16:5, pinupuri pa din niya si Lord kahit na ganun yung sitwasyon niya. At dito sa Psalm 16:5, iikot lang yung topic natin kasi napaka-amazing na si David, sinabi niya na ang Diyos ang kanyang inheritance at ang Diyos ang kanyang, sabi dito sa Tagalog, kaloob, na mismo na nanggaling sa kanya na kahit siya nahihirapan na, diba? Na kahit siya pinapahirapan na ng mga nakapaligid sa kanya o even yung sitwasyon niya sa buhay, hindi pa rin naalis sa kanya na purihin ng Panginoon at sabihin na si Lord ang kanyang inheritance at ang kanyang tawag dito, portion, yung kaloob sa kanya. Kasi siguro share ko na din sa inyo na lately, marami kasing pwede nating itawag ang Panginoon sa ating buhay. Si Lord pwedeng maging natin, tawag dito, rock, di ba sa Bible? I think na babasa niyo na din yan. Ang Diyos ang ating santigan, bato. Ang Diyos din ang ating dakilang ama sa langit. Pwede rin ang Diyos ang ating kaibigan natin, di ba? Pero noon, yung di pa kami nakakilala, sa akin, siguro ang Diyos ay parang simpleng Diyos lang, di ba? Kasi tapos, minsan ang Diyos parang takbuhan lang ng mga nangangailangan, ganyan. Pero dito, si David, parang addition to sa akin na ang galing lang na binigay ng Panginoon kay David yung ganitong revelation na si Lord, ang Panginoon, pwede rin maging sariling yaman natin at sariling kaloob. Di ba imagine, kung ikaw, hindi ko ma-imagine yun eh, kung ako nasa mismong pagsubok, di ba, walang-wala na, nasa gitna ng gutom, di ba ganyan minsan mahirap mag-isip kapag nagugutom ka, nasasaktan ka, mag-isa ka, o kaya minsan kapag walang-wala ka na, blanco eh, di ba? Nabablanco minsan tayo, napapangunahan tayo ng dito galit o yung sariling emosyon. Pero si David, amazing lang kasi sabi niya dito, Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. Ibig sabihin, ang Diyos, sabi ni David, ikaw yung nagsisecure sa akin, yung nagme-maintain ng kung ano ako. Tapos sabi niya dito, sa huli ng 16:5, yes, I have a good inheritance. Kasi dito napakaganda na si David, yung lahat ng kabutihan na meron si David sa buhay niya, kahit na siya ay naghihirap ng mga oras na yan, parang sa kanya, ang Panginoon, lahat ng kabutihan nangyayari sa buhay niya. Kahit sa akin siguro din, na ang Diyos ang may dahilan nun. So kung walang kabutihan, kung yung kabutihan nangyayari sa buhay ni David ay wala doon yung Panginoon, para kay David nung oras na yun, hindi yun sa Diyos.
'Di ba? Parang wala doon yung presensya ng Panginoon sa kanya. Kasi yun din yung nag-reveal sa akin personally. Kasi na itong sa David, 'di ba? Hari siya noon, pero kahit hari siya ng mga oras na yun, tawag dito, nag-fail pa rin siya sa Panginoon. Ang dami niya pa rin mga bagay na sinuway sa Panginoon. Kaya yung bunga nun, yung miserable na nangyari yung trials na nangyari sa buhay niya, nagbubunga sa kanya yun, 'di ba? Sa buhay niya. So doon, nasulat niya yung ganitong mga prayer tungkol sa Psalms na um, lumalabas yung pagtitiwala niya at pananampalataya niya sa Diyos. Kaya yun din yung iniiwan sa atin ng Diyos ngayon. Siguro na kapag minsan mahirap, tapos minsan nararamdaman natin na absent ang Diyos sa buhay natin. Praise God kasi may mga ganitong verses sa Bible na hindi tayo nag-iisa. Naramdaman din ng mga apostle, mga character sa Bible yung ganitong sitwasyon na minsan parang absent ang Diyos, di ba? Na minsan parang hindi nakikinig sa atin, pero no, di ba? Itong si David, parang sa gitna nung paghihirap niya, nagawa pa rin niya magsulat ng ganitong verse, nakakamangha, na sinasabi niya na ang Panginoon ang kanyang portion ng kanyang buhay at ng yaman ng kanyang buhay. So, parang kung sa kanya, aanhin pa niya yung tawag dito, yung earthly, yung makamundong yaman kung wala doon kung wala doon si Lord, di ba? Doon sa next verse, napakaganda din dito kasi galing naman to sa Numbers 18 to 20. Ayan. Ito, talaga sabi dito. Then the Lord said to Aaron, "You shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them." Sabi ni Lord dito, praise God, "I am your portion and your inheritance among the children of Israel." Praise God. Kasi ito parang kinonfirm ng Panginoon sa atin, inassure tayo ng Panginoon na siya mismo yung ating yaman, siya mismo, himself, siya yung ating inheritance at yung portion na tatanggapin natin. 'Di ba? Dito, si Aaron, siya yung ni Moses dito. Pero hindi binigyan si Aaron dito ng lupa, ng pinangakuan sila ng lupa ng Panginoon dito. Walang binigay ng Panginoon. Ang tanging binigay lang sa kanila ng Panginoon kay Aaron is siya mismo, ang Panginoon. Kung ako nasa panahon lang ni Aaron dito, siguro sasabihin ko kay Aaron, hindi ka natalo, Aaron. Kasi para sa akin, di ba, yan, sabi, nagalag dyan, sabi, para sa akin siguro, kung binigay na ng Diyos sa'yo yung sarili niya, di ba, I am your portion and your inheritance, you have everything. Diba? If you have Lord, you have everything you need. Kasi yun yung isa sa mga pinakamagandang revelation sa atin ng Panginoon siguro, na di na natin kailangang isipin yung yaman na ibibigay sa atin ng mundo, di ba? Yung wealth, yung treasure na ino-offer sa atin ng mundo, di ba? The Lord Himself is enough to be our inheritance and our portion. Kasi isa sa mga tinuturo ng Diyos sa atin, siguro sa oras na to, kung pag in-offer niya na yung sarili niya mismo, siya mismo yung ginawa niyang inheritance at portion para sa atin, is yung gusto ng Diyos na pairalin yung trust and faith natin sa Kanya. Kasi ito yung mismong nangihina, di ba? Bilang mga mananampalataya siguro. Sa akin siguro personally, napakaraming times to, lalo na sa mga sinesel namin dito ngayon sa Lipa. Talagang every Saturday, sinusubok kami. Kasi napakahirap. Gawa na meron dito na mga kabataan kaming sinesyaran. May mga Sabado talaga na, alam mo yun, hindi talaga sila na-attend. Talagang nagtatago talaga sila. Yung pinupunta namin sila sa kanilang bahay, minsan parang walang tao pero nandun pala sila sa taas. So yung mga ganong point, 'di ba?
darating talaga sa punto na ikaw bilang mananampalataya, kahit sa inyo din, kahit wala pa kayong mga hinahawakang siguro, point na inyong buhay na minsan kahit sumusunod tayo kay Lord, ginagawa natin yung mga bagay na alam mo yun, yung kalooban niya. Pero kinabukasan, alam mo yun, parang pinapersecute tayo, ang nangyayari, dumadami yung trials natin sa buhay, 'di ba? Parang mas dumadami yung trials instead of blessings kasi parang kahit na alam nating masipag tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero alam mo yun, parang padami ng padami pa rin yung trial. Isa lang yung sinasabi sa atin ng Diyos, 'di ba? So yung ating portion at inheritance. Dapat yung trust natin is buo at yung faith natin is buo sa Kanya. Meaning, parang kung siya ang ating yaman at ang portion natin sa ating buhay, wala na tayong hahanapin pa. Siya na lang. Yun din yung napakagandang part kapag sinanay natin bilang mga Kristiyano na siya yung mismong hinahanap natin, ang ginogrow natin doon is yung trust natin sa Panginoon. Which is, yes, oo, mahirap yan. Sa akin pa lang, sinasabi ko na bilang mga Kristiyano talaga, everyday is a choice na parang pipiliin talaga nating sundin at sundin yung kalooban ng Panginoon. Kasi syempre, nasa mundo tayo, yung laman natin and yung gawa ng kaaway sa buhay natin is talagang nandun yung temptation para ihiwalay tayo sa Panginoon. So, nasa sa atin yung desisyon talaga na lakaran yung kalooban ng Diyos. At napakahirap minsan, syempre, kasi kahit na alam na natin yung tama at kalugod-lugod sa Panginoon, parang nag-fail pa rin tayo. Sa akin din personally, sa family din namin, may mga times talaga na, Lord, nagkukulang ako, di ba? Lord, ito na naman yung tawag dito, temptation na to. Lord, ito na naman yung trial na to. Diba? Susubukin talaga Talagang napakahirap Pero, praise God. Because, reading the book of Psalms, merong ganun din palang situation ng mga sugo ng Diyos, ang mga pinili ng Panginoon. Na hindi sila perfect, diba? Hindi sila yung tipo ng tao na tawag doon, yung parang mga perpekto, diba? They are called, pero they also sin, diba? Na-fail din nila ang Panginoon. Pero praise God because ang nag-matter doon is hindi yung karakter nila. Ang nag-matter doon is yung pinili sila ng Diyos dahil pinili sila. Diba? Tayo din, sinasabi ko na din sa inyo, na hindi aksidente na nakapagsimba kayo sa CJC o nakilala nyo mismo ang Panginoon. Diba? Pinili na kayo ni Lord simula pa lang noon. And hindi yun pagkakamali na pinili kayo ng Panginoon. Diba? Na mag-share din ng word, makapakinig ng kanyang salita. Parang testimony na din yun sa buhay natin na alam mo yun, may purpose tayo na hindi lang pala basta tayo mabubuhay. Na ang Panginoon talaga ang ating portion at inheritance. Na ano pa, yung yaman na ibibigay ng mundo kung yung yaman mismo na tinanggap natin ay mismong Diyos na, diba? And siguro yung hindi ko kasi naisulat dito yung tatype ko na lang dito yung 3 points na nagbunga sa akin dahil naging portion at inheritance ng Panginoon. Siguro unang-una sa perspective. Ayan. Sa perspective, praise God. Kasi dahil ang Panginoon na paunti-unti, diba? Nagagawa akong lakaran by the grace of God. Hindi ito by sa akin. Hindi ko kinikredit ang sarili ko. By the grace of God, diba? Yung perspective ko sa buhay. Na-share ko din to kanina. Binabago na ng Panginoon. Ayan. Kasi, syempre, ito isa sa mga pinakamahirap baguhin yung point of view mo sa buhay. Kasi syempre, ever since di ba? Simula pa lang, kinalakan mo na yung pagsunod sa sarili mong desisyon.
pagsunod sa sarili mong pananaw, di ba? Pero praise God, yung perspective na pinaiiral sa akin ng Diyos ngayon is yung perspective niya, di ba? Kasi ito rin yung nagbubunga kapag ang Diyos ginawa mong sariling yaman mo, na hindi mo nahahanapin yung point of view mo dati, mas ipapriority mo na yung perspective na ibibigay sa'yo ng Diyos. Yan. So next, yung direction. Yan. Direction. Ito yung isa sa tawag dito, crucial na siguro sa pinakamahirap na adjustment sa akin bago ko na-declare sa buhay ko na si Lord na yung kumikilos dito sa direction. Kasi, di ba, kapag tayo may sarili tayong direction sa buhay, kapag gusto natin minsan, nasusunod yung mismong choices natin at decision natin, yun yung mahirap kalabanin, yung sarili natin. And minsan, kapag mas sinusunod natin yung sarili natin, yung direction natin is, hindi natin alam kung tama pa ba. Pero praise God because ito yung mga naging big adjustment sa buhay ko, itong direction na nagbunga dahil ginawa ko sariling yaman ng Diyos sa buhay ko is dahil itong direction na to. Nasasabi ko na paunti-unti din, siyempre by the grace of God, sinisikap ko na sundin talaga yung kalooban ng Diyos, di ba? Talagang by the grace of God lang lagi kasi napakahirap kung susundin ko lang laging sariling lakas, di ba? Ayan, direction. Kasi hindi lang ako kahit sa family. So, pinagpipray pa rin namin yung tatay namin na masama din doon sa direction na yun. Ayan. So, lastly, yung isa sa mga nabago is yung joy. Yan. Yung joy na yan, isa naman yan siguro sa pinaka-magaan na hindi naman siguro naging mahirap para ma-adjust sa akin kasi by the grace of God, itong joy, kahit siguro dumarating yung oras na walang-wala, di ba? May mga ganyan tayong oras na walang-wala tayo, lacking. Hindi lang siguro financially, di ba? Or physically. Hindi lang in terms of pera o kaya pwede rin in terms of love or in terms of attention, in terms of fulfillment, pwede rin in terms of pamilya, di ba? Merong mga bagay talaga, maraming bagay sa atin yung nagkukulang. Pero yung joy na binibigay ng Panginoon sa akin is ito na yung nagbibigay sa akin ng fulfillment, di ba? Pero hindi to completely praying ako pa rin kasi patuloy pa rin ako nagpe-pray na sana, di ba, talagang mawala na yung mga dating joys na hinahanap ko, di ba, dito sa mundo. Yung joy na lang na ibibigay sa akin ng Panginoon sa paglilingkod, dito sa devotion, sa prayer, di ba, sa kahit ano pang bagay. Laging dapat yung joy ko is yung joy na lang na ibibigay sa akin ng Lord. Wala nang iba. Kasi syempre, hindi naman automatically mawawala yan. So, nandoon yung pagpili, pagsusumikap din na by the grace of God na ibigay sa atin ng Panginoon, sa akin ng Panginoon yung joy na nanggagaling sa Kanya. And then, siguro yung last verse na gusto kong i-share, tayo mag-end. Yan. Yung last verse ng Psalm 16 is, ito yung conclusion ni David dun sa prayer niya. Kasi itong buong chapter Psalm 16, ito yung prayer na to nung sa kalagitnaan ng suffering niya. Ito yung gusto kong din yun na yung habang sinusulat to ni David, habang pinagpipray niya tong prayer na to, yung buong chapter 16 ng Psalm, wala siya sa good place, he's in a bad place. So he is suffering,
patuloy yung pag-oppress sa kanya. Pero yung conclusion niya dito is napakaganda. Sabi niya dito sa Psalm chapter 16:11, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Amen. Dito napakaganda kasi tatlong words actually yung binanggit dito ni David na importante. Unang-una yung path of life. Path of life, isa lang yung ano dyan eh. Di ba pathway? Yung, yung tinutukoy niya dito mismo si Jesus Christ na. Di ba? Jesus Christ himself is the way. Sabi nga sa kanyang salita, parang hindi ko lang alam yung verse eh. Sabi, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus Christ, no one comes to the Father except through me. Ibig sabihin nun, ang Panginoong Jesucristo na yung daan. So, dito yung daan na hinahanap natin, yung daan na nilolong natin sa buhay natin, ang Panginoong Jesucristo na pala yun. Diba? Because marami nagtatanong kung paano makapunta ng langit. Ang sagot lang ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinabi niya na siya yung daan. Diba? Wala nang ibang daan. Siya lang yung nag-iisang daan. At doon sa pangalawa, napakaganda, in your presence is fullness of joy. Fullness of joy. Kasi sinabi ko kanina, joy yung binago sa akin ng Panginoon kanina eh. Pero dito, sabi ni David, fullness of joy. Imagine siguro kung nadoon na tayo sa langit, kapiling ang Diyos. Nadoon na tayo sa presensya niya. Diba ngayon dito sa lupa, katiting pa lang ng joy ang nararamdaman natin ngayon. Kasi yung fullness na tinutukoy dito ni David sa langit, buong buo yun. Hindi ko ma-imagine kung paano yung pakaramdam mo. Pero ngayon kasi sa lupa, hindi natin pwedeng ikumpara yung katiting na joy na nararamdaman natin. Kasi sa langit, buong buo yung mararamdaman nating fullness. Kasi in your presence is fullness of joy. Para sa akin kasi ang langit, hindi lang siya lugar eh. Sa akin, ang langit, yun din yung experience mismo ng presensya ng Panginoon. So, imagine that, di ba? And yung last, yung right hand are pleasures forever. Yan. Praise God kasi pleasures. Siyempre, ang dami dito ngayon sa mundo natin na ino-offer na pleasure. Iba't ibang uri ng pleasure. Talagang dito bulag ang tao. Hindi na ako magpapaka sa inyo. Noon talaga, napakarami nating hinahanap na pleasure, 'di ba? Noon talaga ganap sa atin yung ganito. Kasi syempre, ang tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Nasa sa kanya pa rin yung tawag dito. Nasa sa kanya pa rin yung sariling desisyon. Kumbaga parang ang namumuhay pa rin sa atin is yung sarili nating kagustuhan. So, napakarami nating alam na mga bagay na makakapag-satisfy sa atin. Pero praise God kasi na parang ini-impart sa atin ng Diyos, binibigay sa atin ng Diyos yung salita niya para paghandain tayo na anak, merong greatest treasure na nag-aantay sa iyo sa langit. Diba? Merong treasure doon or pleasure doon na ibibigay sa iyo ang Diyos na wala sa lupa. Na yung pleasure na binibigay ng lupa is hindi totoo, is hindi makakapag pasaya talaga sa iyo, 'di ba? Parang panandalian lang. Pero yung pleasure na ibibigay ng Diyos sa langit is forevermore. Diba? Yan lang yung forever. Yung pleasure na ibibigay ng para sa akin, yung tinutukoy dito ng Diyos, hindi lang yung mismong heaven eh. Hindi lang yung mismong contentment sa langit. Ito yung presensya niya. Amen. Kasi ngayon, yung presensya ng Panginoon, may access tayo eh. Kasi gawa ng Holy Spirit. Di ba sabi nung last preaching yung lesson nung Sunday, yung Galatians 5, yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Yung self-control, yung joy, yung peace, di ba? Yun yung
makakapagpaganda, magbibigay sa atin ng buhay na kasaya-saya. At yun yung perks, yun yung benefit sa atin. Pero, yung, hindi pa doon natatapos eh. Yung pleasure na ibibigay ng Diyos sa atin, sa langit, kapiling niya doon, is yung buong buo na ah, kagalakan. Kasama siya doon sa langit. So, napakaganda na itong Psalm 16:11. Ang daming pangungusap sa akin dito ni Lord kasi syempre, alam naman natin na talagang bawat araw ay bawat bagong problema, bagong trial, ganyan. Hindi nabubusan talaga. Everyday, may kakaharapin ka talaga, hindi yan mawawala. Pero, kaya gano'n na lang talaga ang kagustuhan ng Diyos na mapalapit sa atin at basahin yung salita niya. Kasi, mahirap mabuhay sa mundo nang malayo sa Kanya. Mismong word na nga lang niya yung naiwan para maging comfort natin sa buhay. 'Di ba? Para magsilbing pag-asa natin na yung buhay dito is ano lang, hindi pa natatapos. May buhay pang kasunod sa langit. So, ayun. Praise God kasi may ganitong verse, may ganyang book, merong David na binigay ang Panginoon na makita natin na maging relatable, na tawag dito maging testimony sa atin na kahit wala na si David, pero yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya is ganun na din yung pagkilos sa buhay ng mga tao ngayon. Kahit si David hari at tayo hindi, 'di ba? Si David nasa kanya na lahat noon, pero nakakaramdam pa rin siya ng loss, nakakaramdam pa rin siya ng pain, suffering, trial, hindi siya exempted. So dapat sa atin, kahit tayo mga normal na tao sa lipunan, talagang normal talaga yung pagharap natin sa problema. Pero katulad ni David, sana baunin din natin yung iniwan niyang salita. Baunin din natin yung sinabi niya dun sa Psalm 16:5 na ang Diyos, kahit na siya ay naghihirap sa trial, ang Diyos pa rin yung kanyang portion at inheritance. Na kahit yung mundo, ibigay man sa kanya yung napakaraming magagandang bagay, tanging ang Panginoon pa din yung yaman niya na lagi-lagi niyang hahanapin at hindi niya aalisin sa buhay niya. Yun lang yung gusto ko i-share. So, praise God. Okay na ako. Alright. Praise God, praise God. Balik ko sa Ang first. ganda ng... Sige. Okay ka na, Mark? Sige. Ay, okay. Actually, ang ganda nung ano. Actually, sa title pa lang nung sinend sa akin ni Mark yung title na God is my portion, my inheritance. Actually, ang ganda nun at na ano ko na agad na tawag dito. Na ano ko na agad na expect ko na mapagpapala ako sa gabing ito. And so ang ganda ng kwento ni David no na kahit na dumadaan siya sa maraming struggles, trials, alam mo yun, binupuri niya pa rin yung Panginoon. And nawai makuha natin yung ganung puso na tulad ng kay David na kahit dumadaan tayo sa maraming problema, kasi nga wala namang exempted doon, although Christian or unbeliever, dadaan talaga tayo doon sa ganung senaryo, no? Pero di ba si Lord dumaan din naman sa ganung trials, no? Inusig din siya and di ba napagtagumpayan niya. So tayo bilang anak niya, di ba sabi ng Panginoon ni huwag kang mag-alala anak kasi napagtagumpayan ko na yan. So tayo bilang Kristiyano, no, na sumunod lang tayo na lakaran lang natin yung gustong sinasabi ng Panginoon sa atin, no. And balang araw, no, perfect timing ni Lord, makikita natin yun na Lord, ito pala yun. Lord, salamat kasi
sinamahan mo ko. Ito pala yung magandang plano mo sa akin. Yan, balang araw masasabi natin yun sa Panginoon. Lord, salamat. Ito pala yung magandang plano natin. Actually, ang ganda ng kwento eh. And yun, nawa ay makuha natin yung ganong puso ni David na kahit na may sobrang dami natin problema, no? Nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Di ba nga? Pagka walang struggle, siyempre, parang pag napagtagumpayan kasi natin yung parang lalago eh, mas lalago tayo eh, mas lalago yung spiritual natin. And yun lang sa akin, naway, na-bless kayo and anyone na gusto mag-share? Ay, sige. Share naman kayo dyan. Siguro si ano na una. Tutunan nyo. Si Joel. Konting rema kung anong ano. Parang wala akong masashare. Bakit naman? Ayan, siguro yung ano lang, Sige. sa perspective, Okay. sa di ba yun nga yung mga nakasanayan mo na dati? Yun yung mga parang ang hirap ng yung mga pinaglalabanan mo yung dati mong ginagawa tapos yung naging Christian ka na, parang parang yun nga, yung kaya mo pa rin siyang gawin pero hindi mo na siya ginagawa pag mali. Yun. Tapos yung sa joy, yun nga, makukuha mo lang yung tunay na joy kapag yung nakontento ka na sa diba? Yung pag nakilala mo na si God, matututo ka na maging makontento kung anong meron ka. Amen. Kaya pag nakontento ka, magiging masaya ka na talaga kung anong meron ka. Yun lang. Okay. Thank you, Joel. Si Lester kaya, Wala mo na ako ma-share. Tignan mo na ako. sige. Si Christian, may gusto ka din i-share? Or kinig-kinig ka din muna? Tunog-tunog muna to. Okay, sige. Ayan, ano yung sa balang araw makikita natin. Yan, yung bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Yung bahagi at mana natin sa lang. Amen. Oo. Praise God kasi minsan merong din mga Kristiyano na alam mo yun, yung nag-expect na agad dito sa lupa ng reward. Though meron naman talagang reward na sa atin, yung Holy Spirit nga. At yung pagbabago, di ba? Pero, di ba sabi nga ni Joseph dito, may bahagi at mana tayo sa langit na mamanahin. At yun yung dapat nating i-expect. So, praise God kasi, alam mo yun, hindi dapat tayo, ewan ko kasi hindi dapat tayo magkaroon ng weak mindset na kapag Christian ka, ikaw yung nasa losing side, parang ikaw yung tawag dito. Meron kasing ganun na ikaw yung laging yung, totoo naman yun, kapag nasa sayo si Jesus Christ, dadaan ka talaga sa napakaraming trials and tribulation. Sa Bible naman din, yung parang ang daming pinagdaanan din ng mga apostle di ba? Di ba parang ang dami nilang persecution. Binabato sila, kinukulong dahil lang gusto nilang i-share yung word of God. Pero tuloy pa rin sila. Kahit sa atin, minsan nga walang maniwala, minsan nga nilalayuan, minsan nga tawag dito, tinataguan. Pero, sige. Kasama yun sa atin kasi balang araw yan, parang ibibigay habang nag-share tayo ng Word of God sa paligid natin sa mga kapwa natin. Dadating yung araw na yung tamang tao na ma-share natin. And yun na yung start. Yung tao na talagang magbubunga yung pananampalataya din. Kaya, entay na. Kaya, waiting game tayo.
Waiting tayo kay Lord. Yun, praise God. Amen. So, wait lang. Stop sharing ako. Ano? Sige, yun lang. Takin. Pray na tayo. Okay, sige, ako na closing. Sige, sige. Okay, pray na tayo. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Father. Lord, salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Salamat po sa buhay ni Michael, Lord, na aming kapatid, Lord, na salamat po at sa kanyang buhay na binahagi niya sa amin ang kanyang natutunan, Lord. Hallelujah, Jesus. Nawa ay makuha po namin yung, na ikaw po yung God, ikaw po yung portion namin, may inheritance namin, Lord. Nawa ay makuha po namin, Lord, at naitak, Lord, sa puso namin and sa isipan namin, Lord. Hallelujah, Jesus, na kahit po dumadaan kami, Lord, sa maraming problema, Lord, dahil kami ay anak mo, Lord, nawa ay tulungan niyo kami, Lord, na samahan niyo po kami at mapagtagumpayan po namin, Lord. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na nandito sa cell, Lord. Salamat po sa kanilang time, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Nawa ay na-bless po sila, Lord, and nawa ay ipamuhay po nila, Lord, ngayong daraan na linggo, Lord. Hallelujah, Jesus. And ingatan niyo nga po sila, Lord, sa kanilang mga trabaho, Lord, sa kanilang paglalakad, Lord. Hallelujah, Jesus. And sa kanila pong kung may sakit man po, Lord, pagalingin niyo po, alisin niyo po in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Kayo na po ang mag-ingat, Lord, sa amin sa buong linggo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.